Isa itong kontradiksyon. Hindi pareho ang sinasabi nila. Isa sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Ang isa naman ay hindi. Hindi magkakatugma at salungat ang mga kwento. Bahagi na ito ng imbestigasyon kay Nolan Wells. Naririnig mo nagtatanong ang mga tao kung may nagsisinungaling na makatarungan base sa mga ulat. Oras na para suriin ang mga tanong at kontradiksyon sa kaso ng pagkamatay ni Nolan Wells. Welcome sa Sidebar, hatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sa tingin ko, panahon na para ilista ang mga kontradiksyon, hindi nasasagot na tanong, at mga detalye na hindi tugma sa investigasyon ng pagkamatay ni Nolan Wells. Gusto ko lang pagsamasamahin lahat para malinaw sa inyo at maintindihan ninyo. May nagsisinungaling ba? Meron bang nagsisinungaling? Sino kaya ang nagsisinungaling? Ano ang hindi nagtutugma? Ngayon, hindi tayo mag-aakusa na may mga taong hindi nagsasabi ng totoo. Pero ang gagawin natin dito ay ipapakita sa inyo ang pagkakaiba ng opinyon, ang iba't ibang kwento, ang mga kontradiksyon, ang mga halatang kontradiksyon. Pinag-uusapan natin si Nolan Wells, 18 anyos na football player mula Southwest Mississippi Community College at nagtapos sa Ocean Springs High na nawala habang namamangka kasama ang mga kaibigan sa Horn Island, malapit sa baybayin ng Mississippi, noong weekend na ika-4 ng Hulyo. Bangka lang ang paraan para makarating sa islang yon. Ilang na lugar yon. Wala roong komersyal na pagpapaunlad. Napaka-particular ng lugar na yon. Iniulat na hindi siya nakabalik kasama ng grupo niyang mga kaibigan sa kanilang bangka ng araw na yon. Inireport siyang nawawala ng pamilya noong Hulyo 4 matapos makatanggap ng tawag mula sa kaibigan bandang 11:00 ng gabi. Kaya dumating ulit ang ulat, late ng Hulyo 4 o maaga ng Hulyo 5. Natagpuan ang kanyang katawan sa isla noong Hulyo 6 inanod sa dalampasigan. Hinihingi ng pamilya ang transparency. Nananawagan sila ng isang kumpleto at masusing investigasyon tungkol sa nangyari. At gaya ng alam mo, kung sinusubaybayan mo ang aming balita dito, alam mong kumuha sila ng civil rights attorney na si Ben Crump. Kaya pag-usapan natin ang mga hindi pagkakatugma. Talakayin natin ang mga kontradiksyon. Isa sa pinakamalaking hindi pagkakatugma ngayon. Ano ang ginagawa at mga galaw ni Nolan noong araw na yon? Nagdaos ng press conference si Ben Crump kung saan sinabi ng mga lalaki sa bangka na pumunta si Nolan sa Horn Island at nakipag-usap sa isang babae. Kinumpirma ni Ashley Cole, ina ng isa sa mga lalaki ayon sa WLOX, na sinabi yon ng kanyang anak. Kasama ng anak niyang mga iyon noong araw na yon at kinumpirma rin na umalis ang mga lalaki dahil nagkaproblema ang bangka. Natatalakayin pa natin. Mukhang totoo ito, ipapaliwanag ko mamaya. Ayon sa Jackson County Sheriff's Office, naniniwala silang si Nolan ay nasa isla pa rin. Ayon sa ABC News, sinabi ni Trayston Shepard, isa sa mga di-umano'y kaibigan ni Nolan, na gusto ni Nolan maiwan para makausap ang isang babae at babalik na lang sakay ng bangka ng isa pang kaibigan. Sabi ni Shepard, nagkakilala sila nung araw na yon at parang isa lang yon sa mga bagay na ganun. Totoong ipinakita ni Nolan na gusto niya talaga ang babae, pero yun lang ang tanging pagkakataon na nagkasama sila. Ngayon, ang tanong ay kung si Nolan na ang gumawa nun. Yan ang isang pananaw, isang kwento. Pero ayon kay Ben Crump, sinabi raw ng babaeng ito na sinabi sa kanya ni Nolan na babalik siya sa bangka, gaya ng sinabi ni Crump sa press conference. Hindi sila pareho ng sinasabi. Isa sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Isa sa kanila ay hindi. Dapat nating malaman ang totoo dyan. Ayon sa People, nakausap rin ng ina ni Nolan, si Christine Wansley, ang dalaga. Sinabi ni Christine sa isang panayam sa Griyo na kinausap niya ako noong una, parang simpleng bati lang, parang he at bye lang ang usapan. Ang panayam na yun nga pala ay nailatala noong Hulyo 14. Ayon sa ABC News, sinubukan nilang kontakin ng Belaga at sabi ng autoridad, ini-interview nila lahat ng nakausap ni Wells noong araw na yon. Kaya malamang nakausap na rin siya. Hindi pa rin natin alam ang kanyang pagkakakilanlan. Wala pa tayong naririnig sa kanya, pero kitang-kita ang tila pagsalungat sa ginawa ni Nolan. Wala rin tayong narinig mula sa ibang tao sa bangka o isla noong araw na yon, kaya lalong nakalilito. Tahimik ang lahat. Sige, mabilis lang, hindi para alisin ang atensyon dito, pero meron tayong napakagandang sponsor na sumusuporta sa ginagawa natin. At kailangan kong sabihin, walang mas nakakabawas sa ganda ng suot mo kaysa sa sirang, luma na sinturon. Ang Anson Belt and Buckle ay nandito para sa gipin ng araw. Ang Anson, isang kumpanyang pinapatakbo ng pamilya, ay lubusang binago kung paano dapat gumana ang mga sinturon mula nang ilunsad ito noong 2009. Ngayon, Navy na sinturon na ito. Saan makakabili ng Navy na leather sinturon na ganito? Sa halip na butas, micro-adjustable track system
na may quarter-inch pagitan ang gamit ng Anson. Kaya ang sinturon mo ay sakto ang fit at umayon sa'yo buong araw. Kaya kung nakaupo ka, nakatayo o baka gumagalaw ka, magmumukha kang maganda. Magiging maganda ang pakiramdam mo, magmumukha kang astig. Ang sinturon na ito ay kamangha-mangha, astig ang style. Dahil napapalitan ng bawat strap at buckle, lagi kang may sinturong babagay sa suot mo. May mahigit 40,000 5-star reviews at lifetime guarantee din sila. Dahil si Anson ang sponsor, i-click lang ang link sa description o iscan ng QR code para makakuha ng box set na may 2 libreng bonus, buckle at strap. 3 buckle at 3 strap, pwedeng paghalu-haluin para sa siyam na kombinasyon ng sinturon sa isang kahon. I-click ang link, buuin ang set, at i-level up ang sinturon mo ngayon. Mukhang may problemang bangka. Interesante. Hindi naman namin nakikita ang anumang pagkakaiba dyan. Lalo na pagkatapos ng bagong ulat tungkol sa audio dispatch. Nakuha ng NBC News ang audio ng tila mga kaibigan ni Nolan na humihingi ng tulong nang magkaproblema ang kanilang bangka. Pakinggan mo ito. Lulubog na kami. Pwede bang kumalma muna kayong lahat? At lahat ba ay sakay at maayos naman ang kalagayan? Oo. Ayon sa ulat at kwento mula NBC News at New York Post, may 7 tao sa bangka na nagkaproblema bandang alas 4:00 ng hapon. Sabi ng operator ng bangka, nasa kanlurang dulo kami ng horn at nasira ang bilge pump. Gusto kong maiyahon at mapahatak ang bangka pabalik. Hinila ang bangka ng 3 milya at bumilis ito makalipas ang wala pang 1 oras. Pero tingnan mo, may tanong pa rin dyan, di ba? Nagkakaroon ng tanong tungkol sa kinaroroonan ni Nolan. Nagkakaroon din ng hindi pagkakatugma sa timeline. Lahat ba ng tao sa bangka? Kasama ba si Nolan sa bangka? Malamang hindi based sa timeline, pero baka yung sinabi lang na lahat ng tao sa bangka ay para sabihing oo. Lahat nandun. Hindi ko sinasabi kung nandun si Nolan o wala siya. Ang punto ko, lahat ng nandun ay nasa bangka. Ngayon, nakuha rin ng CBS News ang GPS data mula sa Mississippi Department of Marine Resources na nag-track sa galaw ng bangka. Malaki rin ito. Dahil ito ay impormasyong nakuha raw nila sa pamamagitan ng records request. At ayon sa ulat, ang bangka ay umalis umano sa pantalan bandang 56 ng umaga at dumating sa Horn Island ng 11:14. Ayon sa GPS data, umalis ang bangka sa Horn Island ng 4:31 ng hapon, bumalik sa pinanggalingang pantalan, saka pumunta sa Fort Bayou bandang 5:52 at bumalik sa pantalan ng 6:06. Paglawan ng gabing yon, dumating ang bangka sa Fort Bayou Boat Launch ng 7, 19 na nagpapahiwatig na malamang hinila ito ng sasakyan papunta sa tirahan ng may-ari. Sabi ni Ben Crump, uli nakita si Nolan sa isla ng 3:00 ng hapon, kaya mahalaga ito sa tamang perspektibo. Mulay, ayon kay Ashley Cole, ang ina, ang kanyang anak, tama? Isa siyang lokal na hukom, sa totoo lang. Sabi niya, ang kanyang anak ay nagsabing huli niya nakita si Nolan bandang 3:00 ng hapon. Umalis ang kanyang anak sa isla ng 4:30 ng hapon. Ngayon, wala pa tayong nakikitang pagkakaiba kung kailan huling nakita si Nolan. Pero mahalagang tandaan ito. Isa pa rin itong tanong na hindi nasasagot. At ayon sa ulat ng BMR na nakuha ng CBS News, ipinapakita ng may-ari ng bangka, ang kanyang ina, at isa pang tao na kasama ni Nolan ay nakikipagtulungan sa investigasyon. Makikita natin kung magbabago ang timeline, pero tanong pa rin ito tungkol sa mga galaw ni Nolan. Pinakamalaking pagkakaiba ayon sa pamilya ay hindi raw ito katulad ni Nolan. Hindi siya ganun na magpaiwan at iwanan ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Sabi ng kanyang ama, si Elmer Wansley, sa GMA Good Morning America, tinuro namin sa kanya na kapag sumama ka sa isang grupo, dapat manatili ka ron. Kung 5 kayong umalis, 5 rin kayong babalik. Huwag kang lalayo sa grupo habang mas ligtas kapag magkakasama. Alam niya dapat manatili sa grupo, kaya hindi ko alam bakit siya ihiwalay. Naiinis agad ako nang marinig ko yon, pero napaisip din ako. Alam kong hindi niya gagawin yon. Lagi ko pa nga siyang pinaalalahanan. Nagsisinungaling ka sa akin. Ngayon, marami rin naging usapan tungkol sa kung nakabalik ba talaga siya sa bangka, pabalik sa lupa, dahil umiikot ito sa litrato ng isang party, isang litrato na tila, maaring nagpapakita kay Nolan sa pool party na ito noong maagang umaga ng Hulyo 5. Sa madaling salita, kung paniniwalaan mo yon, ang ideya ay ganito. Umalis siya sa bangka, nakarating sa mainland, pumunta sa party na ito, namatay sa hindi malamang dahilan. Dinala pabalik sa Horn Island pagkatapos, at saka natagpuang patay at inanod sa dalampasigan. Ibig kong sabihin, yun yata ang nangyari, tama? Ang problema kita mo, si Ben Crump ay nagbahagi pa ng larawan, muli, ng sinasabing si Nolan sa party na ito. Ayon sa New York Post,
Ipinost ni Crump ang larawan sa social media at ipinakalat rin niya ito. Galing ito sa isang account na tinatawag na Channel Taro TV. Pinag-uusapan na ito ng mga tao. Pakinggan mo, hindi ko alam kung mga katotohanan ba ito o chismis. Dahil wala pang nakukumpirmang opisyal na pahayag. Minsan, kailangan nating sundan ang mga palatandaan para malaman ang totoo. Heto ang nakita ko sa social media kagabi. Ayon sa social media, lumabas umano ang litrato ni Nolan sa isang pool party sa Jackson County bago mag-1 AM noong Hulyo 5. Pero ang hindi pagkakatugma, ang kontradiksyon, si Shepard, tama, na nabanggit ko kanina, na sinasabing kaibigan ni Nolan, sinabi niyang hindi raw mula Hulyo 5 ang litratong yon. Hindi raw yon galing sa weekend na yon. Sabi nila, galing yon sa party noong Hunyo 27 sa Past Christian, Mississippi. Ayon sa Rolling Stone, ang litrato ay kuha noong 11:58 ng gabi. Noong gabing yun ng Hunyo, kinumpirma ng outlet na may isa pang nagbigay ng metadata para sa litratong iyon at iba pang litrato mula sa gabing yon. Pinanong si Ben Crump tungkol sa bagong balita sa press conference ngayong linggo. Naging defensive siya at sinabi, hindi ko ibinahagi ang litrato, nirepost ko lang ito. Nire-repost namin lahat. Linawin natin. Nire-repost namin lahat dahil sinusubukan naming hikayatin ng mga tao na lumapit at tumawag. At mula pa sa simula, sinabi na namin na matindi ang paghahanap namin ng katotohanan. Kaya lahat ng bagay, sinusubukan naming i-post at tinatanong ang mga tao kung may alam sila. Ipaalam ninyo sa amin. Hindi ibig sabihin na repost namin ay pinapatunayan na namin ito. Maraming hindi pagkakatugma, kontradiksyon at iba't ibang kwento kung nagkaroon nga ng gulo. Kaya nabanggit ni Ben Crump na may isang video na kumakalat sa social media sa Horn Island o malapit dito kung saan parang sinabi niya na maaring marinig si Nolan. Maririnig siya nagsasabing, ibigay mo ang telepono ko, ano ginagawa mo? Sa press conference, nang tanungin siya, paano mo nalaman na boses ni Nolan yon? Ayon sa ulat, sinabi ni Crump na marami ang nakapansin na iyon ay boses ni Nolan. Ayon sa ABC News, sabi ng kaibigan ni Nolan na si Ginong Shepard, walang alitan at hindi sangkot si Nolan. Diit ni Shepard, hindi si Nolan ang nasa video. Ako raw yun na sumisigaw. Walang usapan tungkol sa telepono sa video na yon at wala si Nolan sa isla. Sabi ni Shepard na ito ay isang awaya sa isang hindi kilalang tao. Sabi ni Shepard sa Rolling Stone, hindi kay Nolan ang mga salitang yon, kundi akin. Naiintindihan kong gusto ng lahat ng hustisya para kay Nolan. Gusto rin ng lahat na malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngayong linggo, tinanong si Crump sa press conference at sinabi niya, yan ang sinabi ng saksi sa amin at inilabas namin. At pagkatapos, may isa pang saksi na lumapit at nagsabing, hindi, boses niya yun. May iba pa kaming mga saksi na nagsabing may iba pang mga alitan. Sinusubukan naming ayusin ang lahat ng ito. May mga audio expert kaming gumagawa nito pero alam naming may ilang tao na nagsabing siya yon. At may ilang tao rin na nagsasabing hindi siya yon. Sa totoo lang, wala ring malino na pagkakasundo tungkol sa telepono ni Nolan. Sinabi ni Ben Crump sa isang press conference noong nakaraang linggo. At quote, anong teenager ang iiwan ng kanilang telepono kung magtatagal sila sa isla na ito? Anong teenager ang hindi dadalhin ng kanilang telepono? Hindi talaga nagkakatugma ang mga bagay-bagay. At iniulat din na binigyang diin niya na tila naniniwala ang pamilya na maaaring may mga mensahe sa telepono ni Nolan na nabura. Naniniwala kami na nakuha ng pamilya ang telepono niya mula sa mga kaibigan ni Nolan gamit ang Life 360 app. Pero ang kaibigan ni Nolan, muli si Ginong Shepard, ay nagsabi sa ABC na hindi naman kakaiba para sa mga tao na iwan ang kanilang mga telepono sa mga bangka. Kinumpirma yon ng tiyuhin ni Shepard na siya ring nagmamaneo ng isa sa mga bangka noong araw na yon. Sabi ni Shepard, inuulit ko, nandun lahat ng kaibigan namin. Sino pa kakausapin namin? Nasa maalat na tubig kami, hindi sa tabang na tubig. Nang pumasok si Nolan sa tubig, iniwan niya ang telepono sa dashboard ng bangka kasama ng mga 15 pang telepono. Ito pa isang update habang sinisasat natin ang tungkol sa telepono. Nalaman natin mula kay Ben Crump na ang telepono ni Nolan ay sasailalim sa pinagsamang inspeksyon ng mga investigador ng estado at ng sariling mga eksperto ng pamilya. Kaya maaring magbago ng lahat yan. Maaring maging napaka-interesante nito. Iba na makita yon, di ba? Isang pinagsamang inspeksyon. Nakausap ko si Ate Tyler Bailey. Panurin ninyo. Hindi karaniwan na ang pamilya ng biktima kasama ang kanilang abogado ay papayagang makilahok sa mga awtoridad sa pag-inspeksyon ng isang cellphone. Datos. Iyan ang sentro ng usapin, isa sa pinakamahalagang ebidensya sa kasong ito.
Sa tingin ko, hindi yon mangyayari kung wala ang matinding usap-usapan sa buong bansa tungkol sa kung paano nangyari ang investigasyong ito. Ipinapakita nitong may kawalan ng tiwala sa pagitan ng pamilya at autoridad. Kaya dapat ay may mga forensic experts sa pag-extract ng data na naroon para sa estado. At malamang ay magkakaroon din ng isang independenteng forensic expert na dala ng opisina ni Ginoong Crump na naroroon din kasama ng DA sa parehong oras. Sa ganung paraan, makikita ng lahat sa parehong oras kung lahat ng datos ay nakukuha at masisigurong walang naiiwan. Dahil ang malaking issue dito ay ang maagang pahayag na walang foul play. Ang ebidensya ng cellphone na natanggap ng pamilya, sa tingin ko ay ilang araw matapos mawala si Nolan o noong gabing nawala siya, hindi ko matandaan ng eksaktong oras. Pagkatapos, nawala ang mga text at Snapchat data. At sa pamamagitan ng pagpayag sa mga expert ng magkabilang panig o sa bayang pagkuha ng data, makakatulong ito para maging panatag ang loob ng pamilya. Alam nilang buo ang tiniting ng data, hindi pira-piraso, dahil madalas akong makakita ng kasong may kinalaman sa cellphone. Na-extract na ang data, tapos sasabihin ng estado, yan ay ibang impormasyon, nabura na ang impormasyon, hindi na namin makuha. Pero hindi normal yon dahil nakikita naman ng forensic expert kung anong nabura, kung anong nabago sa data. Ngayon, masasabi ko, malinaw naman. Ang pinakamalaking pagkakaiba, ang pinakamalaking tanong natin ngayon, ang pinakamalaking misteryo, paano namatay si Nolan? Ano ang sani ng pagkamatay? Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na autopsy result mula sa Mississippi State Medical Examiner's Lab. May mga toxicology findings pa silang kailangang kunin. Wala pa ring resulta ng independent autopsy na pinagawa ng pamilya ni Nolan kay Ben Crump. Dinala ang katawan niya sa Washington, D.C. at ayon kay Ben Crump, naantala ito dahil sa mga nakanselang flight. Ngayon sa isang episode kung saan pinag-uusapan natin ang mga kontradiksyon. Kung hindi magtugma ang dalawang autopsy na ito, kung hindi pareho ang mga resulta, magiging problema yon. Ayon kay Ben Crump, kay Don Lemon, malalaman ng independent autopsy kung may ibang physical na pinsala si Nolan bukod sa pagkalunod. Ganito mag-iisip si retired detective Matt Irvine tungkol dito. Karaniwan lang ang pagkakaroon ng higit sa isang autopsy sa isang kaso. At normal din na magkaiba ang opinyon ng mga medical professional. At higit pa ron, hindi rin naman kakaiba para sa mga siyentipiko o iba pang kilalang profesional na magkaiba ang interpretasyon tungkol sa mga katotohanan sa isang kaso. Ang autopsy mismo o kahit man lang ang paunang autopsy, parehong opisyal at ang pribadong ipinagawa ng pamilya ay dapat tapos na o malapit na matapos na yon o sa mga susunod na sandali. Pero may mga karagdagang hakbang pa tulad ng pagsusuri sa toxicology, halimbawa, na maaaring tumagal pa ng ilang linggo. Kaya medyo matatagalan pa yon. Sa tingin ko, posibleng may madagdag pang mga potensyal na saksi bukod sa grupo ng mga kaibigan na pumunta sa isla kasama si Ginoong Wells. Pwedeng tumagal ng araw o linggo ang mga panayam na yon. Malamang na magkakaroon ng mga muling panayam habang nakakakuha sila ng impormasyon mula sa isang tao na kinakailangan nilang balikan at linawin. O kumpirmahin ang impormasyon sa isang taong nakausap na nila dati. Sa palagay ko, linggo lang ang usapan dito para sa investigasyon ng sheriff ng Jackson County at sana pati na rin sa independenteng investigasyon na hiniling ng pamilya at ni Ben Crump. Umasa kung hindi na ito tatagal. Mahirap kasi minsan kahit kumpleto ang impormasyon, wala pa ring malinaw na sagot. Halimbawa, kung ang desisyon ay nalunod siya, yun ang sani ng kamatayan, hindi paraan ng pagkamatay. Maaaring malunod ka ng aksidente dahil sa pagpapakamatay o pagpatay. Kaya kahit kumpleto ang detalye, maaaring wala pa rin tayong sagot na makakabigay kasiyahan sa nagdadalamhating pamilya o sa mga nag-aalala sa nangyari. Tama ba na dahil deklaro ang forensic evidence, di tiyak kung paano nalunod ang tao? Ibig kong sabihin, paano mo nga ba mapapakita maliban na lang kung merong blunt force trauma o anumang ebidensya na, alam mo na, pinigilan siya o itinulak sa tubig o ganong klase? Mahirap talagang malaman. Tama. At kahit na may mga sugat sa katawan niya, depende sa mga sugat, maaaring gawa iyon ng ibang tao o kaya naman ay dulot ng katawan na inanod ng malakas na agos. Alam mo, wala pa ng opisyal na konklusyon o pagkakasundo kung kailan o saan namatay si Nolan. Namatay ba siya sa lupa? Namatay ba siya sa tubig? Namatay ba siya sa bangka? Nahanap ang katawan niya noong Hulyo 6 sa tubig, malapit sa isla. At may tanong kung bakit hindi siya agad nakita. Ayon kay Ben Crump sa press conference, nawala siya noong Hulyo 4 at dapat nandun na ang katawan niya noong Hulyo 5.
Bakit kaya lumitaw lang ito nung ika-6 ng Hulyo 1? Yan sa mga bagay na talagang hindi nagtutugma. Tinanong ko si Brian Trasher ng United Cajun Navy tungkol dito. Bahagi siya ng paghahanap kay Nolan. Nandun siya nang makita ang katawan ni Nolan. Nasa ere siya noon. Tandaan, maaga pa ito dahil di pa nga opisyal na nakumpirmang kay Nolan ang katawan noon. Pero tingnan ang sinabi niya sa naunang panayam. Para lang linawin, bakit hindi agad nakita ang katawan? Sa tingin ko, masasabi ko na nagsimula ako magpalipad sa ibabaw ng isla, sa bahagi ng isla kung saan napadpad ang katawan, bandang 6:30 ng umaga. At naniniwala akong nakita siya ng isang park ranger bandang 8:45. Naniniwala akong napadpad lang siya noon dahil lumilipad kami sa mahabang grid mula Hilaga hanggang Timog. At sa tingin ko, napadpad lang siya at may park ranger na ginagawa lang ang kanyang normal na pag-iikot tuwing umaga. Pero syempre, dahil na rin sa sitwasyon, sigurado akong mas alerto sila at mas maingat sa paligid sa isla. Alam nilang nangyari at ang mga kaganapan. Sinabi sa akin ng mga bandang 8:45 na makita ito ng ranger at agad niya yung iniulat. Kasi nakita ko rin ang mahabang pila ng emergency na bangka papuntang Hilaga. Pasensya na. Papuntang Timog Kanluran, patungo sa Hilagang Kanlurang dulo ng isla. Sa palagay ko, nung pumasok siya sa tubig, kahit paano siya napunta ron, hindi siya masyadong lumayo bago siya nalunod dahil doon. Inabot lang ng ilang araw bago siya inanod pabalik sa Timog, sa dulo ng isla, sa parehong dulo ng isla kung saan siya huling nakita. Kung mas malayo pa siya, baka nahila na siya ng agos papuntang Channel at tinangay sa Timog, papunta sa Chandelier Islands. At ibig kong sabihin, isa pang pinagmumulan ng hindi pagkakaintindihan, pamarahil bakit? Ang pamilya ay nakikipagtulungan sa isang independenteng grupo at mga investigador na nagsasagawa ng sariling investigasyon ay yun nga. Una, sinabi ng Jackson County Sheriff Department at iba pang ahensya na wala silang hinalang may foul play. Maaga pa ba para sabihin yon? Bakit nila sinabi? Sabi ng sheriff, parang walang palatandaan ng krimen sa katawan ni Wells. Parang ngalunod lang. Pero sinabi rin niya yon kahit wala pang lumalabas na autopsy. At sinabi ng coroner na hindi pa siya magbibigay ng haka-haka. By the way, ayon ito sa People Magazine at sa ulat ng ABC7. Nakakatuwa, iniulat ng WLBT3 na sumali na si Gobernador Tate Reeves ng Mississippi sa usapan at nagbigay ng komento tungkol sa kasong ito sa unang pagkakataon na nagsabing, ang masasabi ko lang ay hindi ko alam ang lahat ng detalye. Hindi ko alam ang lahat ng mga katotohanan tungkol sa kaso. Wala pa ako nakikitang anumang katotohanan o ebidensya na nagpapahiwatig ng anumang foul play. Kung sakaling meron, tiwala ko na matutuklasan at aksyonan nito ng opisina ng sheriff, district attorney at Department of Public Safety na humahawak ng mga ganitong krimen. Pero pag-usapan natin ang pagkakaiba. May alinlangan ng pamilya. Bakit siya umalis mag-isa? Walang telepono. At paano walang nakakita sa kanya? Nagtatanong din sila kung kailan siya natagpuan. Kung maraming tao sa isla, nalulunod siya, pero walang nakakakita o tumutulong. Binibigyang diin din nilang athletic siya. Nasa pinakamagandang kondisyon siya at marunong lumangoy. Marami ring nangyayari dito, kaya hindi lang pamilya ang naghahanap ng sagot at nagpapatuloy ang investigasyon, kundi nakakabahala rin ito. Iniulat ng TMZ na inanunsyo ng FBI, Jackson office na nire-review nila ang mga banta kaugnay ng investigasyon kay Nolan Wells. Hindi nila sinabi kung anong banta, sino ang nakatanggap, o kanino nakadirekta. Pero ayon sa FBI, ang mga hakbang ay kasabay ng independenteng investigasyon ng Jackson County. Ayon sa WLOX, sinabi ni Sheriff John Ledbetter ng Jackson County na tumutulong din ng FBI sa pagsusuri ng digital na ebidensya sa kaso. Dagdag pa sa pagkalito, kung may foul play o wala at kung sino ang posibleng sangkot, ayon sa ABC News, sinabi ni Ginong Shepard na kinausap na sila ng mga investigador at binigyang diin niyang iba-iba ang kanilang grupo ng kaibigan. Sinabi niya na siya at ang grupo ng mga kaibigan ay nakatatanggap ng mga banta sa buhay mula nang matagpuan si Nolan. Sinabi niyang gusto niyang linawin ang maling impormasyon at iginiit na wala siyang kinalaman yang kanyang grupo ng kaibigan sa pagkamatay ni Nolan. Na tinatanggihan niya ang ideya na may kinalaman ng lahi dito. Kahit pa si Nolan Wells ay itim at mukhang puro puti ang mga taong kasama niya. Sabi niya, pilit nilang ginagawang kwento ang hindi naman totoo. Mali siya. Naiintindihan kong naglaluksa ang mga magulang ni Nolan. Pero parang sinasamantala niya ito. At ayoko talaga dahil mahina sila ngayon. Iniling ni Shepard na mag-relax muna at hayaan ang lahat na magluksa kay Nolan
At alalahanin siya bilang mabait na tao at hindi bilang isang taong kinatatakutan natin dahil sa trauma na naranasan natin. Kung si Ben Crump ay gumagawa ng sarili niyang investigasyon, hayaan natin siya. At pagkatapos, hayaan nating tapusin ng opisina ng sheriff ang kanilang investigasyon at alamin ang mga totoong nangyari sa kanilang panig. Hayaan nating malaman ng lahat ang katotohanan imbes na agad tayong maghusga o magbigay ng dalawang magkaibang konklusyon tungkol sa mga bagay-bagay. Wala kaming ginawang masama at di namin maintindihan kung bakit ganun karami ang galit na natatanggap namin. Lahat kami nagmalasakit at nagmahal kay Nolan at walang may gustong mamatay siya. Walang may gustong maagang mawala ang buhay. Ang alam ko lang, nawala ang matalik kong kaibigan. Si Wells ay isang tao na agad mong mararamdaman na komportable kang kausapin. Wala ni isa sa aming magkakaibigan ang mananakit kay Nolan. Ibibigay pa nga namin ang aming buhay para sa kanya. Dagawin namin ang lahat para sa taong yon. Anumang kailangan niya, tutulong kami. Si Nolan ang nagbuklod sa amin. Ngayon, alam na natin na maaaring dalhin ang kasong ito sa grand jury bilang susunod na hakbang. Ipinahayag ni Ben Crump sa press conference na ang pamilya ay nakipagkita kay Jackson County District Attorney Angel Myers McGrath. Ang mahalagang punto sa pagpupulong ay sinabi ng DA na isusumit nila ang kaso sa grand jury para sa posibleng pagsasampa ng kaso o indictment kapag natapos ng sheriff's office ang investigasyon. Pero hindi ito garantiya. Walang garantiya na ihaharap ito sa grand jury o na maglalabas sila ng indictment. Hindi rin namin sinasabing magiging kasong homicide ito. Maaaring may makasuhan ng krimen na hindi direktang may kaugnayan sa pagkamatay ni Nolan, gaya ng pakikialam sa ebidensya o pagsisinungaling sa pulis. Hindi ko sinasabing nangyari yon, pero may gusto lang akong ipaisip sa inyo habang tinatalakay ang grand jury. Bumalik tayo kay Sheriff John Ledbetter. Sinabi niya sa ABC, "Sa tingin ko mahalaga na huwag tayong magtakda ng maigpit na schedule na hindi natin minamadali ang sarili natin. Pero mahalaga rin na maging masigasig tayo sa pagkuha ng lahat ng mga detalye. Iyon ang nararapat para sa pamilya." Tama siya. Yun talaga ang nararapat para sa pamilya. Pero tingnan mo, hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Nolan. Hindi natin alam kung ano ang ginawa niya pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Hindi natin alam kung namatay siya sa tubig, sa lupa o sa bangka. Hindi natin alam kung may ibang tao na may kinalaman o kung may kriminal na pananagutan dito. Hindi natin alam kung may nangyalam sa kanyang telepono. Hindi pa malinaw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Subaybayan namin ito at titignan ang susunod na mangyayari. Yan lang muna mula sa Sidebar. Salamat sa inyong pagsama. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Pwede rin kaming mapanood sa NBC Peacock. Sundan ako sa X, Instagram, at News Nation show ko Jesse Weber Live, Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern. Kita-kits mga kaibigan.